Hi guys! Ngayong October 29, 2020, magbibigay ako ng daily stock market drop. Ang PSEI ay nag-close 6,249. Down siya ngayon ng 128 points or 2.01%. Value turnover 6.65 billion at mas lower or mas mababa siya sa year-to-date average of around 6.69. At meron siya ngayong it's a net foreign selling of 942 million pesos. So, it's a second day of net foreign selling. So, possible catalyst kung bakit nagre-risk off or nagbebenta yung mga investors is, sabi ko nga, it's a long weekend. Bukas is Friday and then walang trading on November 2. So, medyo mahaba-haba siya. And then, next is, of course, the third quarter earnings are started to trickle in. And then, US election and third quarter Philippine GDP on November 10. So, yun yung mga catalyst na tinitignan ko. So, on a TA naman, sabi ko nga nung October 26, this is a possible bearish reversal, katulad kasi siya nito. So, which is na-confirm naman on October 27 or after nun. So, currently, ang tinitingnan kong support is this area, around the 6,100 area. Meron pala tayong gap down today. So, because medyo bagsak ang US market kagabi. So, check natin. Mabagal lang. Anyway. So, magbawas tayo ng ka muna to. I-close ko muna si nanonood kasi ako. So, if I'm not mistaken, down siya ng yung Dow Jones down ng around 900 points. So, eto, bagsak siya ng 943 points. Actually, possible double bottom. So, we'll see or magtutuloy siya to retest this area. So, next is, yun, puntahan na ulit natin to. So, yun ang nangyari, kaya nag-open siya lower today. So, kapag nabutas niya tong 6,100, ang tinitignan kong next possible support is around the 5,800 area. And, syempre, ang resistance na tinitignan ko is this area, around the 6,500 area. So, I think ito na lang muna. Kasi, Friday bukas. So, tingin ko is, i-retest niya talaga tong 6,100. But for me, it's just a healthy correction. Kasi, kung titignan mo siya on a longer time frame, tingin ko the PSEI is entering the wave 5. Or ito yung pinakamalaking wave versus wave 1, 3, and 5. So, ang ina-expect ko around 12,100 by July 2036. At least, yun yung target ko. Kasi pwede pa siyang mas mataas sa 12,100 area. So, yun. Actually, kaya ako pumasok ako sa stock market March 25 because, yun nga, mababa na siya. That's a PE of around 8 something. At kapag nakita nyo yung PER is 20 plus na or medyo malapit na siya sa 23, that's the time na start na kayong mag-rest off or mag-sell na stocks.
So, yun lang. However, yung dito pala sa PSEI or PSEI PER na shinare ko, di pa kasi ako sinagot ni PSE. Kasi meron akong questions about dito sa market cap. Sa market cap na sagot na nila, they are delayed. Medyo delayed sila eh. And then dito sa tinanong ko sila kung paano nila nakukompute. Anyway, tinignan ko din naman on how they compute based on sa market watch, on the weekly market watch, kung paano nila kinocompute. So, yeah. However, wala pa akong nare-receive na reply nila. So, I think that's it. Manually ko naman itong tinignan sa PSE Edge. However, ngayon, ito muna yung ilalagay ko. Currently, 20.36 na yung PSEI PER. Kasi medyo magkaiba kami ni PSEI ni PSE sa computation. Unless na lang, proven na na medyo mali ang computation ko, then saka ko siya i-revise. Until then, yan muna yung gagamitin ko. So, ano pa? So, I think yun na yun. And before tayo pumunta sa most actively traded stocks, ay share ko muna yung current portfolio ko as of October 29, 2020. So, ito na lang yung hindi ko pa nabebenta or holding ko as of today, October 29. So, si APBI, binili ko siya kasi yung fair value na na-compute ni Deloitte is 10.10. So, dun ko siya more or less nabili around that level. And marami pang naipit dyan. Ang kulit lang eh. So, syempre kung maiipit ako, edi mas maiipit. And hindi naman yun dahil hindi ko siya binili dahil mas mababa ko siyang nabili. Binili ko siya kasi for me, I'm actually looking talaga into property kasi dito sa sector indices versus the PSEI, actually property is one of property index, isa sa mga medyo maganda-ganda yung returns. So, yun yung dahilan ko kung bakit binili ko siya, si APBI. And tingin ko, undervalued na din siya at these levels, at 10 pesos. So, currently, nasa, ano bang nag-close to? APBI. So, currently, nag-close siya 12.5. So, more or less, meron na akong kitang around 25% unrealized kasi hindi ko pa siya nabibenta as of today. So, next is Converge. Actually, kabibili ko lang nitong Converge. Binili ko siya kasi tingin ko ay nagkaroon na siya ng support area, this area. Kasi nga, diba, on a 30 minutes time frame, ina-expect ko kasi na baka ulitin niya tong pattern na to eh. Hindi na siya na-duplicate pa dito. So, for me, this is already a support area sa around 13.6. Kaya bumili na ako ng Converge. And, since malaki yung market cap niya, possibly over the next 12 months, magiging member siya or maging isa sa mga stocks sa PSEI. 12 months under review. Kasi normally recomposition is done or nire-release nila November and May. So, yon. Pero hindi ako nag-IPO neto. Kasi, mabigat siya and yun nga, nagsisell kasi yung existing shareholder. So, at least tingin ko at this level, medyo, nag-form na siya ng strong support base. Anyway, that's my opinion, of course. So, next is si Dito. Binili ko siya kasi it's versus other telco companies na si Globe and Tel.
syempre, undervalued pa siya. But dito is actually a holding firm. Kahit na-compare ko siya sa holding firms, undervalued pa rin siya. So, yeah, I think medyo long-term ako dito CME. Si Prutas naman, binili ko siya kasi, tingin ko mura din siya. Pero, hindi siya masyadong natitignan ng market na mura siya. That's my opinion only. So, yeah. So, it's also for me, i-hold ko din siya ng medyo matagal-tagal. Si Holcim, binili ko siya nung hindi natuloy yung pag-acquire ni Ramon Ang. Nabili ko siya around 8 pesos and dapat hindi ko siya i-hold ng matagal kaso naipit na. Currently, si Holcim. So, syempre, this is my biggest loser sa portfolio ko. And currently, 5.66. So, nabili ko siya around this area. Ito, binili ko siya dito. Tingin ko kasi is, this candle it's a reversal. Kaso hindi, tumuloy-tuloy pa siya. But anyway, aantayin ko na lang siya. And currently, naka-GTC na ako at 11 pesos. So, yun. So, next is si JFC. Actually, si JFC, na-dispose ko na siya. Yung JFC na natira dito sa ending security position ko ay sa kapatid ko na yan. So, target ko dyan is all-time high or around more than 325 at least. So, eto naman si Max Corporation. Sa akin to. I mean, kasi diba si Jollibee hindi sa kanyan. Si Max, kasi tingin ko, syempre pag magre-recover yung economy, ang unang industry na magre-recover is of course the food. Kaya medyo marami akong food. Si Merrimart naman, binili ko siya, yan yung IPO pa na binili ko. So, currently si MM. So, since IPO yan, nakuha ko siya at 1 peso final offer price. Pero ang target ko is, hindi ko masyadong tinitignan yung short-term fluctuations, price fluctuations. Kasi ang target ko is 10 pesos and 20 pesos over the next 3 years. So, yun. So, at 10 pesos, 1 peso ka nabili. So, that's actually a possible return of around 900%. Diba? And, yung sa 20 pesos naman, kapag na-hit yung 20 pesos, that's a possible 1,900. And, comparing it sa ito, hindi ka magkakaroon ng 900% or medyo mahihirapan kang magkaroon ng 900% or to 1,900% sa Philippine stock market. Kasi ang pinaka-highest niya is around 900%. Yan, from 1998 to present pa yan. So, yun lang yung masasabi ko doon. So, kaya hindi ko pa siya binibenta. Because for me, wala namang, nag-iisip ako ng stock na possible na, magkaroon ako ng ganong similar return. Wala pa akong naisip na stock na possibly ganon. So, hold ko lang muna si Merrimart. And then, next, si Now Corporation, binili ko siya because nung nabasa ko yung disclosure niya about listing by way of introduction ng Now Telecom. So, kaya meron akong Now Corporation. Kasi, possibly magde-declare yan ng property dividend kapag meron kang Now Corporation shares. So, inaantay ko lang. So, you can also check it sa PSE Edge. So, kasi diba pag way of introduction, wala yang ceiling and floor sa first day. So, next it's si Pizza. Si Pizza, actually same reason kaya meron akong Max and Shakey's. Sila yung unang-unang industry na magre-recover. Kasi syempre pagkain yan, di ba? So, next is, I think that's it. And let's now move on to the most actively traded stocks. Y2.
So, unahin na natin si Converge or si CNBRG. So, i-explain ko na din yung reason ko kanina kung bakit ako bumili. So, diba, the previous video, sinabi ko na possibly baka So, yan kasi yung nakikita ko kahapon. So, eto, diba, inano lang niya. Parang copycat lang or dinuplicate niya. So, Control V again. So, ngayon, dapat today is in-expect ko siyang bababa pa at least at this area sa at least around 11 something. 11, wait, let's, around 11.5. Kaso, hindi siya bumaba and kaya, I think this is already a strong support area, that 13.57. Kaya, nagkaroon ako bumili ako ng Converge. So, tingin ko the sell-off is over. So, on a daily, daily chart, adjust lang natin siya ng konti. So, ito yung tinitignan ko na support niya, the 18.83 or 84 area. And of course, the resistance I'm looking at is this 1680 area or the IPO price. Currently, ang plano ko dito is to hold it long term kasi over the next 12 months under review, tingin ko magiging isa siya sa PSEI or the top 30 stocks. So, yun. Hindi lang ko nag-subscribe ng IPO kasi nga yung secondary shares or yung existing shareholders nagbebenta. And then, medyo mabigat kasi siya. So, yun. So, I think that's it. Next is, ano ba? Wait, this one. So, si dito. So, sabi ko nga, in my opinion, undervalued siya. Kaya meron akong holdings neto. So, ganyan lang. So, this is, or here. Yan ay bullish engulfing. So, possibly it will retest. Lakas ng buying Anyway, possibly it will retest this area. Check natin. This one. Around the 7.10. Ayun pa Ayan. Around 7 point something. Around 7.20 or around that area. And kapag nag-breakout siya doon, a solid breakout or syempre kailangan body, possibly will retest this area around the 8.5. So, support area na tinitignan ko is this area around the 5.59. So, i-add natin si Ichimoku Cloud. So, currently, paakyat pa rin naman siya. So, it's still a bullish in my opinion. And RSI is pataas pa rin naman siya. Wala pa naman siya sa overbought territory. Kasi ang setup ko dito is RSI of 80 as overbought and 20 as oversold. But anyway, valuation-wise, tingin ko this is undervalued versus the other telco or even sa holding company. Kasi this is a holding company naman talaga siya So, next is, wait lang. I-change lang natin to
Ano ba yan? Sa Bitcoin. So, dahil mabagal, magbawas tayo ng ano. This one and this one. Ayun. 13.2. Anyway. Ay, ito. So, after dito is SMPH. SMPH. Check natin yung ano. It's actually a net foreign. Di ba ang laki ng foreign selling ngayon? Actually, most of it are sa ano. Tinignan ko kanina eh. Nasa mga ano eh. Of course, sa PSEI components or in stocks. But currently, yeah, despite this net foreign selling, ano, malakas pa rin, no? Tsaka makikita mo is, this is bullish pa rin naman siya eh. And the RSI is, yun, no? Wait lang. Check natin. Nag-hold siya. Kasi na-expect ko na i-retest niya dito. However, ano na siya. Pero bukas, let's see, tingin ko is magkakaroon yan ng pullback sa mga ano indices. So, next is yan. So, ang tinitingnan ko support is this area. Medyo malapit naman na din siya eh. Ayun no, sakto. Sakto siya sa around the 31 area. Nag-close higher pa nga siya eh. And the immediate resistance I'm looking at is this one, the previous one, around this 34 area. And of course, kapag nag-breakout siya dyan, possibly this area, around the 42 area. But for me, hindi muna ako papasok sa SM Prime. Kung sakali mang gusto ko siyang i-trade, antayin ko na lang siya na mag-breakout this 34. Pero kung long-term holder ka, at this level, pwede ka nang mag-test buy. So, I think that's it for SM Prime. So, next is, this. MPI. So, si MPI, meron kasi siyang share buyback, kaya medyo may nagsusupport sa kanya. Actually, based dito, tinitingnan ko kasi yung portfolio ko kanina eh. So, meron pa kasi akong existing cash and iniisip kong mag-add ng holding company or conglomerate. And pinagpipilian ko either si MPI, si AGI, at saka si SMC. Kasi yung perang nadagdag sa cash ko is from Mega World. Kaya pinagpipilian ko syempre si still AGI, MPI, or yun. Si AGI, of course, yung priority ko. And then, possibly second, si Metro Pacific. And then, si San Miguel. Pero siguro, bibili na lang ako after, siguro, by next week or after the GDP. I will just share kapag nakabili na ako. Anyway, ang Metro Pacific, tinitignan kong support area around 3.89. So, based dito sa previous weekly share buyback, if I remember it correctly, yung average nila is around 3.94 area. So, yun yung tinitingnan ko din na at least na buying area ko. And, ano pa rin naman siya? Bullish pa rin naman siya. And, RSI, though RSI medyo pababa na siya. Wait, check natin. Check natin kung saan yung support neto.
So, possibly, yeah, actually posible siyang bumaba dito eh. So, antay na lang ako. May pambili pa naman ako ng ano eh. So, kaya napansin nyo, mostly kaya tinitignan ko yung chart, yung portfolio ko, tinitignan ko kung ano yung mga industry na hawak ko. As much as possible, gusto kong diversified. Though heavily invested ako sa food and telco. Though at least meron akong property. Ito pala, sold ko na siya. Sold. At meron akong CNBRG. So, yon. Anyway, na-share ko naman to kanina. So, next is, yun, mag-add na lang ako ng possibly AGI, MPI, or San Miguel Foods, San Miguel Corporation. Si MPI, so yan yung tinitignan kong support, 3.89 or at least the 3.94 kasi yung mismong company, yun yung average nilang average buyback nila. So, yun. And, yeah, actually, ang tinitignan kong resistance this area the 520. Let's, tanggalin natin siya. I-hide. So, ito yung tinitignan kong resistance area around the 520 area. So, syempre, kapag nag-bull run tayo, possibly this area. Back to around, yun, the all-time high. And, kapag nag-breakdown pa siya dito, possibly will retest this area. Around the 3.65 or actually around this area. So, yan yung tinitignan ko kay MPI. So, basta mag-hold lang siya dito sa 3.94 or 3.89, I think it's still a good buy. At least nasa more or less same kayo ng average ng mismong MPI Corporation. So, yon yung kay MPI. So, next is, ano ba? Next is GFC. Si GFC ulit, parang paulit-ulit, ang kulit lang. Yeah, si GFC, ano siya meron kasing nagbebenta din na subsidiary niya. At meron din siyang affiliate na bumibili. Pero mas malaki yung percentage ng Jollibee shares is actually bumibili siya. So, syempre din ako sa mas malaki yung percentage ownership. Target ko dito, for me, it's long term. Accumulate lang siya. That's my personal strategy for it. So, every pullback is a buy. So, yung affiliate nila nag-start buying September 24, so around 139 if I'm not mistaken. Yun, at least this area. So, ito yung tinitingnan ko na support area around the 150 area. And currently, syempre, since pababa siya, wait, check natin itong Ichimoku Cloud kung ano siya. Pero bullish pa rin kasi siya Kaya sinasabi ko na a pullback for Jollibee shares is a buy for me. Kung long-term holder ka. Pero kung nag-scalp ka, yeah, might not be applicable to you. So, next, ito ang tinitignan ko na possible support area. Kasi for sure, yung third quarter nito, hindi pa naman ito kita Or even the whole 2020, si Jollibee hindi yan kita, in my opinion. So, next, after nitong si Jollibee is si Pure Gold. Hindi. Si JGS muna. JGS. Ano bang composition nito? Si Cebu Pacific, si Robinsons. Nagte-turn bullish siya. So, I think baka mag-hold na siya at this area.
at current levels. But the support I'm looking at is the 50 or the 60 area and the resistance of around the 70 area. Possibly magano to. Kaso kasi Friday bukas, so I'm not, siguro hindi ako magdadagdag. Plano ko kasing mag-add ng conglomerates or ng holding sa portfolio ko. So, sa ngayon, personally, it's, baka i-retest niya tong 60 area. So, it's a no trade zone sa akin. Pababa din siya Baka mag-ano pa ito bukas, So, next is, after JGS is, JGS, si Pure Gold. Pure Gold. Ayun, bearish pa siya. Ano pa? And, sorry. Foreign selling. Pero actually, yung guidance nila, from flat net sales ng 2020, inakyat nila to 4 to 5% na growth this year. So, I think that should be a buy. Pero, syempre, antayin natin siya na magkaroon ng confirmation. At least. Kasi, pababa, So, for now, at saka nasa na siya nasa support area na siya So, might as well wait. Baka mamaya is mag-test siya dito sa area na to. Around the 39 area. Or this area. Actually, even this, 38 area. So, yun lang yung sa akin kay Pure Gold. But for now, it's trade zone muna tayo. Bearish and then pababa din yung kanyang RSI. So, antay tayo ng strong support base. So, next after Pure Gold is SM. Si SM, since siya yung pinakamalaking market cap, of course, itong mga foreigners, ito yung isa sa mga bibilhin. At kung napansin nyo, etong mga to, yung mga yan, that's actually a local buying mga yan. So, possibly, yung mga institutionals like SSS, GSIS. So, yun and actually, dito pa lang, it's a bearish divergence. Up, down. So, yun ang kay SM investment. So, ang tinitingnan kong support area, this area, around the 869. And, of course, the resistance, of course, this one, the previous resistance of around 995. Before yung long-term target of around, more than the 1,000 area. So, for now, yan muna. And, at the moment, it's a no trade zone sa akin. So, antayin natin siya na magkaroon ng antayin natin siya ng mag-bounce. Kasi, baka mamaya it's i-retest niya yan. Or mabutas pa yan. So, it's a no trade zone din sa akin kay SM Investment Corporation. So, after SM is AC. So, check naman natin si Ayala Corp. Forming a possible bullish. Mukhang magpapalit.
However, kasi yung RSI, ano pa pababa pa siya. So, check natin yung support area. Ayun, no? Possibly retest this area. So, for now, yeah, antayin muna natin siya na mag-create ng support or i-retest yung support. So, currently, ang tinitignan kong support area is at this area. Around the 720 pesos. And of course, the resistance at this area on a daily time frame sa 813 pesos. So, yeah, tingin ko is antayin ko na lang siya. Kung sakali mang i-trade ko si Ayala Corporation. So, for now, it's a no trade zone sa akin. Possibly will retest the support of 720 and a resistance of around the 813 pesos. Kung mag-break niya yon 720, possibly the 684 area. So, I think yan na lang muna for AC. So, next is si BPI. BPI. Yeah, na-share ko naman kanina pala yung portfolio ko and I have no banks. Wala. Ang mga tao na kasi ang magiging future banks and we can live without the bank. Wow, ang kulit lang yan. Yeah, that's my opinion lang, of course. Anyway, so ang tinitignan kong resistance talaga is this area, around the 78 area, and possibly will retest this support area of around the 63 area. So currently, wait, check natin to. Bullish but pababa. So it's, for me, currently it's a no trade zone. And yeah, sabi ko nga hindi ako papasok sa mga banks. Medyo mabagal kasi when it comes to returns. Sila yung may pinakababagal Yeah, in my opinion. Anyway, I share naman yung sa spreadsheet ng indices. So, or sectoral indices. So, you can see yung returns nila. And it's a net foreign selling. So, for now, no trade zone muna ko kay BPI. Personally. Though hindi ko naman yan papasukin. ICT. So, next, ICT. Ayun, ang ganda Actually, bull trend pa rin siya. I think this is just a healthy correction. So, check natin yung kanyang trend. Ayun nabutas siya. So, possibly will retest this support area. Of around this area, around the 48 area. So, yun yung tinitignan ko na support area sa RSI. At saka ang laki ng niya ngayon, medyo malaki yung wick. So, ibig sabihin nag-hold or medyo malakas yung buyer's demand. So, ang tinitignan kong support area is this area around the 105 and could possibly retest this area, the previous high of around the 120. Medyo bullish pa rin ako sa kanya kasi hindi pa naman nagpapalit yung ating cloud to bearish. And it's a continuous net foreign selling. Kasi most of the net foreign selling na around 944 something million is, syempre, from the PSEI. So, yun lang yung sa akin kay, nabutas siya So, antayin ko siya na mag-reverse yung RSI. Kasi nasa, pa rin naman siya, bull trend or uptrend pa rin naman siya. So, I think that's it. Tsaka, ito pala, possibly yan na yung kanyang, ayun
near support area. So, check natin to, possible resistance. Ayun. So, yan pa rin yung ating pataas, triangle na pataas. Possibly, magkaroon ng, bearish reversal, kapag nabutas to. So, I think that's it. For me, it's a no trade zone kay ICT. So, I think yun na lang muna for now. Kasi sa tingin ko ay magpapatuloy pa yung risk-off sentiment bukas. Or gagawa na lang ako ng summary or weekly summary bukas. And i-update ko din yung spreadsheet. So, anyway, I think that's it, guys. Mahalagang paalala, trading and investing have risk. So, lagi tayong maging maingat sa pag-trade at pag-invest. Thanks, guys.